Hangang-hanga po ako sa kanya. So, salamat po ate. Ito na po siya. Welcome po kay Coach Glenda Divilla. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Hi, ma'am Glenda. Where are you? Uy, nawala si ma'am Glenda. So, habang nawala si ma'am Glenda, ikwento ko lang po sa inyo kung paano po ako nakilala kay Hello MCOR. po, Amazing Life. Amazing life. Bago ang lahat, magpapakilala ako. Ako po Ayun. si Oo. Coach Elnora. Nakalimutan ko na po. So, yan po. Paano ko nakilala Ayan. si MCOR? Talaga naman, for health, nakilala ko si MCOR kasi the best talaga yung ating product. So, sa kalusugan po namin, ng pamilya namin, kung paano namin nakilala si MCOR. Kay Ma'am Glenda, kay Ruby, sa lahat po dito. Thank you so much. So, welcome ulit kay Ma'am Glenda. Hi, Ma'am. Hello, Amazing Life. Ma'am Elnora, muntik Amazing na ulit life, tayong Ma'am. magkaiyakan. Oo. Oo, Ma'am. Mamaya na tayo Muntik na naman mag-iyakan, tayo Ma'am. magkaiyakan dito sa Zoom. Okay. Thank you so much kay Ma'am Sige. Elnora. Sobrang laking blessings po niya kasi dumating siya sa buhay ko at dito sa MCore Business. Grabe. Thank you so much, Ma'am. Yes, Ma'am. Salamat din po. Sige po. Ano na ako, Ma'am. Okay, so Amazing Life po. May mga first timer ba dito na ngayon lang po makaka-attend ng BTS 2? Please type 1 nga po kung meron po kayong may mga first timer. Yung ngayon lang po a-attend. Ilan ba tayo ngayon? So 31 participants. So 9:03. Exactly 10:03 basta 1 hour lang po yung ating training. Kasi baka antukin na yung iba, no? So, sino po yung second timer, third time na umattend ng BTS? Meron po ba? Please type 2. Please type 2 nga po kasi walang nag-type ng 1. Ibig sabihin, naka-attend na lahat ng BTS 2. Ayan. So, si Coach Risa, si Ate Rosalie. Okay, thank you so much po kasi nilaanan nyo ng time tong ating training. Ibig sabihin, nag-invest kayo sa sarili nyo. Pinaka-importanting investment po yung learning. Kailangan mag-invest tayo sa sarili natin ng learning kasi kung wala tayong learning, wala po tayong maituturo sa mga business partners natin, sa mga taong nagtitiwala sa atin. Kaya ngayon pa lang, pinapasalamatan ko na yung time nyo, no? Ito yung pinakamagandang desisyon na ginawa nyo ngayong araw, no? Kasi nga po, mas pinili nyong umattend ng training kahit na mas madami kayong mga bagay or mga rami pang mga importanteng bagay na gagawin. Okay, hindi na ako magpapakilala kasi parang kilala na naman ako ng mga nandito sa Zoom eh. Oh. Nakikita ko na parang kilala na nila ako lahat kasi nga walang mga first timer. Okay po? So, sinabi na ni Ma'am Elnora kanina, ako po ay isang teacher by profession at ginagawa ko lang to part-time. Yan, let me share my screen. Marami pong gustong umasenso, pero ano nangyayari? Kulang sa action. Marami din pong sumali dito, hindi naman alam paano sila magsisimula sa business. Kaya kami po, itong training natin na to, ito yung pinaka-guide nyo. Guide nyo kung paano ba kayo magsisimula guide natin paano tayo magsisimula hanggang sa makuha na po natin yung success na gusto natin. Okay? Kaya pag may mga new business partners po natin, encourage natin sila na umattend ng mga trainings na katulad nito. Ito po yung pinaka-charging natin, no? Kung sa charger, dito po tayo magre-recharge. No, pag nalulobat kayo, pinanghihinaan kayo ng loob, kailangan umattend kayo ng training. Ito po yung ginagawa ko palagi. Pag ako ay medyo napapagod, ito lang po, mga training. So, pag-aralan po natin yung Basic Training System, Part 2. So, ABC. Ano po ba yung ABC? So, A stands for attitude, B for belief, and C for commitment. Okay? Three powerful words that can shape your success. Okay po? So, yung tatlong words na yan is very powerful na dahil dyan, pwede pong mabago yung buhay natin.
Isa-isahin natin, ano po ba yan? So, attitude. Yan. So, attitude is the foundation to success. The greater the success, the stronger the foundation. Tama po yan. Ang ating pag-uugali ay isa po sa pinaka-foundation ng ating negosyo. Hindi lang po sa negosyo, kahit sa pang-araw-araw nating buhay, sa trabaho, 'di ba? Sa relationship natin with our loved ones, pinaka-importante po attitude. Pag attitude na tayo, hindi maganda yung ugali natin, lalayuan tayo ng mga kasamahan natin. Sa trabaho man yan o sa negosyo, no? So, foundation of success. Okay, para po siyang bahay. 'Di ba ang bahay, bago po siya itayo, kailangan may matibay na pundasyon or foundation. Kasi pag hindi matibay yung foundation, pag bumagyo, nagkaroon ng kalamidad, pwedeng gumuho kaagad yung bahay or mabilis bibigay. Parang sa buhay din po natin. Halimbawa, wala po tayong trainings, 'di ba? Hindi natin alam, may mga kailangan pala tayong i-adjust sa business natin or sa attitude natin dito sa negosyo natin ngayon. So, hindi po tayo magiging matagumpay. Kasi po, ito po yung pinaka-foundation natin para maging successful tayo. Kung halimbawa, yung ating mga, ano ba yung yan, powerful words na pag-uugali, no? So, kung gusto mong umasenso, kailangan mo disiplinahin mo yung sarili mo. Kailangan may disiplina tayo sa araw-araw nating ginagawa sa negosyo natin. Okay? That's very important. Ano ba yung mga attitude na kailangan po nating baguhin? Okay? Kailangan, hindi po tayo mainipin, may disiplina tayo, at syempre matyaga. Napaka-importante po niyan. No? Maging matyaga tayo at matibay, malakas ang loob natin. Yan. So, it's your attitude, not your aptitude that determine your altitude. So, it's more important than your education and it's more important than your skills. So, ano po ba yan? Hindi po batayan yung yung pagiging magaling. Hindi porket magaling ka, pagiging successful ka na. 'Di ba? So, hindi po dito sinusukat kung gaano ka kagaling. Ang sinusukat po dito is gaano ka kaganda yung attitude, paano yung tamang pag-handle mo po sa team, paano ka mag-a-adjust para sa kanila at sa mga kasamahan natin. No? Isa to sa pinaka-importante, mas importante pa po ito sa pinag-aralan natin. Mas importante pa po ito sa skills na meron tayo. Kaya nga po mamaya, i-discuss ko po sa inyo na ang skills 20% lang, no? Ano yung pinakamalaking percentage po dito? Yun po yung ating attitude. No, bakit po attitude? Kung willing ka pong makinig, no? Nagtitraining ka. Kaya lang, yung tinitraining natin or yung pinag-aaralan natin, hindi ka naman nakikinig. Parang lagpasan lang sa kabilang tenga, pumapasok pero lumalabas ka agad, hindi mo ina-absorb yung learnings. Kailangan daw po marunong tayong mag-absorb ng learnings, marunong po tayong makinig. Okay? So yan, very important po yung attitude talaga natin. Good learning and listening attitude. Yan, napakahalaga po. Yung katulad ng sinabi ko kanina, learning and listening is very important. Ano pa? We have to be responsible. Kanino? Okay, sa negosyo po natin, kasi negosyo natin ito, tayo po yung unang may responsibilidad dito. Kasi own business po natin ito. Pag nagsipag tayo dito, naging responsable tayo, tayo din po yung makikinabang. Okay? Pag may napajoin ka po sa business natin, kailangan po yung mga nag-member sa'yo, responsibilidad mo sila. Bakit po responsibilidad natin sila? Responsibilidad natin sila kasi pinagkatiwalaan ka niya. No? Kailangan mo siyang i-guide, kailangan mo siyang tulungan, kailangan mo siyang alalayan, no? Parang sa bata. Siyempre, sa umpisa, hindi pa niyan alam, di pa marunong lumakad,
hindi pa marunong tumayo. Ganon din po dito yung mga new business partners natin. Sa umpisa, marami po diyang nag-start. Kahit ako, nag-start ako, wala talaga akong alam sa ganitong negosyo. Pero dahil po, responsable po yung mentor ko, si Coach Mai, no? Inalalayan niya ako. Kaya kung ano po yung meron ako ngayon is dahil po sa kanya kasi napaka-responsible na mentor. So, bilang isang magiging leader po tayo, no? Isipin na po natin na dapat responsible ka po sa grupo mo, sa team mo, sa mga business partners mo. Yan. Hindi po natin pwedeng ipasa yung responsibilidad natin sa downline natin, sa upline natin. No, tayo mismo. Kasi tayo po yung pinagkatiwalaan ng tao. So ano pa po? So enthusiastic. Hindi ka po napipilitan sa ginagawa mo. No? Hindi ka napipilitan. Kasi pag napipilitan ka, hindi ka po magiging successful talaga dito sa MCOR. No? Alam mo dapat yung purpose mo, bakit mo ginagawa ang negosyong to. May concerns ka dapat sa team mo, sa mga taong nagtiwala sa'yo. At syempre, excited. Kailangan pag nag-share ka ng business natin, excited ka. Kasi para mahawa mo yung kausap mo. No? Sabi mo, ang ganda ng produkto, nakakagaling, nakakayaman yung ating negosyo. Kaya lang parang wala ka namang kalatoy-latoy. Pag shinare mo, walang excitement. Paano yun mai-excite? No? So malakas pong makahawa yung yung energy. Pag energetic ka, tingnan niyo po si Kuya Edgar, lagi siyang excited po talaga kasi ilang beses ko na siyang na-observe. Lagi siyang excited mag-share ng business, magkwento ng kitaan, magkwento ng products. Talagang maniniwala ka yung mga sinasabi niya. So, dapat ganun po tayo. No po? So, ano pa po? So, masaya, no? Kasi mahahawa mo sila kapag masaya ka, kapag excited ka. And always have smart goals. Ano po ba yung smart goals? So mamaya aalamin natin ano po yung smart goals. Hindi po pwedeng wala tayong goals. Hindi specific yung goals natin. Okay? And think positive. Sabi nga po ni Chinkitan, always think positive. Kailangan po positibo tayo sa lahat ng bagay kahit maraming bagay sa paligid natin na nangyayari, marami po tayong challenges sa negosyo, sa pamilya, sa pang-araw-araw na buhay. Kailangan po positive pa din tayo. So, kailangan isaisip lagi natin yung may pag-asa pa, may maganda pang mangyayari. So, kailangan po positibo kasi napaka-powerful kapag nag-iisip ka po palagi ng mga positive na bagay, no? Or meron kang positive mindset. Kasi kung negative na nga yung nangyayari sa negosyo mo, sa buhay mo, negative pa din yung iniisip mo, syempre, yan po yung maa-attract mo. No? Kung ano po yung iniisip natin, yun yung na-attract natin. Kaya be careful, no? Sa mindset po natin, sa mga iniisip natin. Kasi yan yung pwedeng ma-attract nyo. Yan. So, great. Kailangan yung attitude natin, great. Lahat ng yan, dapat meron po tayo. No? So, ano pa po? Hindi po bara-bara yung ating mga ginagawa. Lahat po palagi nakaplano, no? Kasi nga may goals tayo. Must have smart goals. Ano po ba yung smart goals? Specific, measurable, ambitious, realistic, and time-bounded. Yan. Dapat po ang goals natin ay specific at measurable at ambitious. Ano po ba yan? Specific, halimbawa, gusto mong magkaroon ng kotse by November. Okay, anong kulay ng kotse yung gusto mo? Magkano? 1.5 million ba? 1.3 million ba yung halaga? Kasi hindi po pwedeng gusto mo lang ng kotse, hindi mo alam kung anong kulay, hindi mo alam kung magkano. Okay? So, kailangan be specific. Pag specific tayo sa pinagpipray natin kay Lord, magkakatotoo po talaga yan. Pero pag sa'yo, malabo, malabo din po yan mangyari. No? Measurable. Measured by numbers. Lahat po ng sinusulat natin, ginugol set natin sa sarili natin, isulat po natin at i-compute po natin. Kailangan alam natin yung numbers ng mga goals natin. At ambitious. Huwag po kayong papayag na hindi kayo ambitious na okay na ako, ganito na lang. Okay na ako sa ganito kahit hindi masyadong mayaman. Wag po.
So, lakihan po natin yung psychological wallet natin. Kasi pag malaki yung psychological wallet natin, mas magiging maganda lalo yung buhay natin. Huwag po tayong makontento sa ano lang, sa tama lang or sa sapat lang. Sabi nga nung ni Pastor dati, 'di ba? So kailangan mag-ambisyon tayo ng sobra para kung may mga ilangan man, no? So may maiibigay po tayong tulong. Kasi kung ang hiniling lang po natin ay yung sapat lang, paano pag sapat lang, kinulang ka, ano pa yung maiitulong mo or maiibigay mo? Okay, be ambitious sa dreams natin, wala pong bayad. Ang pinakamahirap na tao, hindi po yung walang pera. Sino yung pinakamahirap na tao? Yun po yung walang pangarap. Kontento na lang sa kung anong meron siya, no? So, pangarapin po natin, dream big, everyone. Kasi yan po yung pinaka-importante sa atin. Kasi pag malaki yung pangarap natin, malaki din yung kilos natin, mas sisipagan pa natin. At syempre, realistic. Paano realistic? O, by December, gusto mong magkaroon ng 100,000 income. Achievable. Realistic po yon kasi ngayon ay July, August, September, October, November. May 6 months ka pa. Ibig sabihin, kaya mo po yon ma-achieve. Realistic. Pero kung 6 months gusto mo kaagad magkaroon ng 2 million, parang medyo imposible po yan. No? So, dun lang po tayo sa realistic goals. Time-bounded. Dapat po ang pangarap natin may deadline. No? Pag walang deadline, kumilos ka o hindi, okay lang sa'yo, medyo kampante ka, no? Pero pag may deadline ka na sinusunod na dapat by this month, by next month, may ganito na akong income sa dashboard ko, no? So, nakalagay po yung date, kung anong date mo ma-achieve. Let's say 50,000, ma-achieve mo siya by August 30, 2025. So, ibig sabihin, nilagyan mo siya ng deadline, no? Yung goal mo. Hindi pwedeng ano lang, bahala na, no? May goal ka, kaya lang hindi mo alam kung hanggang kailan mo ma-achieve. Hindi po pwede yun. Baka inabot na ng 5 years, 7 years, 10 years na, hindi mo pa rin yan na-achieve kasi wala kang deadline sa pangarap mo. Okay, so ano pa po? So, kailangan daw po ay lagyan ng deadline ang goals mo. Dapat tapatan mo ng numbers para ma-monitor mo din. Pati yung mga business partners mo, mga downlines mo, kailangan po lagi nating tinatapatan ng numbers. Pag gino-goal set ko nga sila sa team, palagi pong may numbers talaga. Hindi po pwede na mag-goal tayo ng kotse, ng mamahali na bag, ng bahay, ng lote, na wala pong numbers. Wala tayong kino-compute, no? So, kailangan po nako-compute po natin lahat. So, yan. Yan po yung kasama sa attitude. Okay? Ngayon naman, yung letter B po natin, belief. Ano po ba yung belief? Pag sinabi pong belief, yun po yung paniwala mo. Paniwala mo saan? Ang paniniwala, ito daw po kasi yung isa sa pinakapuhunan mo, no? Ito yung panimulang puhunan mo dito sa negosyong to. Okay, dahil naniwala ka dun sa nag-present sa'yo, naniwala sa'yo yung business partner mo ngayon, pinaniwalaan ka niya, yun yung unang pinuhunan. Kaya bumili siya ng package, ng 18K package kasi nagtiwala siya sa'yo. Naniwala siya sa mga sinabi mo. Okay? Very important po yung belief. Kung pinaniniwalaan nyo na yayaman kayo dito, tapos sinabayan nyo ng action, yayaman talaga kayo. Bakit? Kasi may ano na may naka-experience na po, andyan na po yung ating mga coaches, mga mentor, na ngayon po yung income nila inaabot na ng 300,000, 500,000. Di po ba? Ibig sabihin, yun po yung future natin at yun po yung pinapaniwalaan natin. So, kanino ka po dapat may belief? Ayan. Sabi po dito, whatever the mind of man can conceive and believe it can achieve. Kung ano man po yung iniisip natin, yun kasi yung nagdidikta sa kilos natin eh. Agree ba kayo? Please type, agree nga po kung agree kayo. Kung ano yung iniisip natin palagi, yun yung ginagawa natin, yun yung ikinikilos natin. Yes, agree daw, sabi ni Coach Jen. Ayan, tama po, 'di ba? So kaya kailangan
maniwala ka kung pinapaniwalaan mo na asenso ka dito. So, ang ginagawa mo lagi, yung tungkol sa pag-asenso. Mga activity na pwede kang umasenso. Okay? Kasi pag-iisipin mo dito na hindi ko kaya, ang hirap pala. Hindi ko pala kaya yan kasi hindi ako magaling magsalita. Yan po talaga yung mangyayari, no? So kaya sabi ko nga po kanina, be careful sa mindset natin. Dapat meron po tayong right mindset, rich mindset, no? Dapat yun po yung meron tayo at yun po yung paniwalaan natin. Kasi susunod po yung katawan natin, susunod yung kilos natin kung ano po yung iniisip natin. Okay, kanino ka dapat may belief? Of course, sa industry. Kung magre-research po kayo, napakadami na pong naging bilyonaryo, milyonaryo sa ganitong industry. Marami po ang naka-sports car, magaganda ang bahay, ang daming investment, marami ang natulungan because of this MLM industry. Di po ba? So, kailangan magtiwala ka sa industry natin na dito yayaman ka. Kasi marami na po yung nagkaresulta, no? So, marami na yung nagkaresulta. Yan po yung una mong paniwalaan. Kasi, may nabasa nga po ako nung nakaraan sa FB. Sa sobrang dami daw niyang sinubok na negosyo, traditional at iba't ibang mga businesses, at dito lang daw po talaga sa MLM industry yung marami na po sobra ang naging milyonaryo at marami na po yung yumaman. Marami na po yung nabago yung buhay. Kaya ano lang, belief sa industry. Siyempre, pangalawa, belief sa company natin. Magtiwala ka sa MCOR. Alam niyo po ba na visionary yung ating president na si Sir Ray Panaligan? 'Di ba? Yung mission at vision natin, yung vision at mission ng company natin, paniwalaan nyo yan. Kasi yan po yung pwedeng mangyari. Yan po yung magandang future na naghihintay sa atin. 'Di ba? By 2030, tama ba ako? By 2030, anong gusto ng MCOR? At least 1 million, no, ng mga Filipinos, ng mga tao sa paligid natin ay ma-improve ang lives. Tama po ba ako? Sa natandaan ko by 2030, at least 1 million. Yes. Okay, yes. Ang tanong, kasama po ba kayo dun sa 1 million na maraming buhay ang mababago? No? Kasama po ba kayo? Please type 1 nga kung kasama kayo dun sa maraming buhay ang mababago dahil sa naging blessings kayo sa kanila. Ayun. So, si Kat, si Ma'am Gladys, si Ma'am Jen. Okay. So, naniniwala din po ako sa inyo na kayo po yung isa sa magiging solusyon, no? Sa mga problema ng mga tao sa paligid natin. At least 1 million ma-improve by 2030. So, 5 years pa. Marami pa po tayong time. Kaya, galingan po palagi natin araw-araw. No? And of course, sa products. Kailangan ikaw mismo yung gumamit ng products kasi pag wala kang belief sa products, maniwala ka sa akin, hindi ka po magiging effective na seller. Hindi ka magiging effective sa negosyo natin, hindi ka masyadong pagkakatiwalaan pag ikaw mismo duda sa product natin. Kailangan ikaw mismo yung gumamit. Nakita mismo yung testimony po sa'yo na gumaling ka, gumanda ka, nag-blooming ka. Kailangan makita po ng nasa paligid natin. Natatandaan ko pa nga si Ate Elnora, si Ate Jen Mora, yung business partner po namin. Kasi si Ate Nora po talaga grabe na po. Sobrang blooming niya na ngayon nung nag-M-Core product siya. At tinanong siya nung business partner natin ngayon na si Jen. Sabi, ate, anong negosyo mo? Anong product yung iniinom mo? Kasi ang blooming mo. 'Di ba, ma'am? Kaya mo na napasali yung si Jen. Thumbs up ka nga, Ma'am Elnora. Thumbs up ka nga, ma'am. Ay, nag-off cam si ma'am. Ayan, 'di ba? So kaya po napamember niya kasi nagtiwala sa kanya, nakita sa aura niya, sa ano niya, sa kung gaano siya ka-blooming ngayon, yun. Products pa lang nagtiwala na. Okay? So, yun. Kailangan po magtiwala tayo sa produkto natin kasi sobrang effective naman talaga ng products natin. Katulad nga po nung Monday, may health assess po ako, hindi po makalakad. Hindi ko alam kung parang nai-stroke na siya, tapos may problema sa prostate.
Pero ngayon, after 4 days, kanina po may testimony na kaagad na nakakatayo na daw po mag-isa kahapon. At magiging business partner ko na din po siya. No, negosyante din po yun. At yung compensation plan natin, ang tanong, inaaral nyo ba yung compensation plan natin? Please type to nga kung alam nyo na or nauunawaan nyo ng mabuti yung complan. Baka 1 year, 2 years na tayo, hindi pa po natin alam paano i-explain yung complan natin. Please type to. Ayun, konti lang nag-type ng to. Ibig sabihin, marami pa po ang hindi alam, hindi naiintindihan yung kompla natin. So, kailangan paniwalaan mo. Nakikita ka ng malaki dito dahil ng compensation plan. 'Di ba very generous yung compensation plan ni MCOR? Lalo po sa mga nakaka-experience na ng ating income, ang ating kitaan dito. So, kung hindi mo pa na-experience, pagkatiwalaan mo lang yung yung complan natin. Kasi grabe, totoong-totoo talaga siya. Kasi paano mo mai-share sa iba kung ikaw mismo hindi mo nauunawaan yung compensation plan? 'Di ba? Hindi mo alam paano ba kikita. Tinanong sa'yo ng client mo, paano ba ako kikita diyan? Ilan ba yung kitaan diyan sa MCOR? So hindi mo masagot. Paano ba yung share up bonus? Paano ba yung incentive. So, hindi mo alam paano i-explain. So, paano ka paniniwalaan? 'Di ba? So, kailangan may belief ka talaga sa kompla natin. Na dito, dahil sa kompla ni MCOR, sobrang dami ng yumaman, sobrang dami na naging multi-millionaires. Sa business partner mo, hindi pwedeng ikaw lang lagi yung magaling, ikaw lang palagi yung nasusunod. Ako po sa team ko, lagi ko sinasabi, open ako for correction, open ako for suggestions. Yan, alam na alam po nila yan. So, hindi po ako yung lagi lang na masusunod or magaling. Hinihingan ko din po sila ng idea nila. So, dahil pinagkakatiwalaan ko sila, kasi po meron po tayong mga individual differences, meron po tayong individual potential. Maaaring yung potential ko or yung knowledge ko, no? Wala nung si Ate Elnora, pero merong knowledge si Ate Elnora na hindi ko naman knowledge or hindi ko strength, 'di ba? May mga strength po ang bawat isa, okay? Na hindi naman po strength. Halimbawa si Coach Risa, hindi marami po siyang strength na hindi ko strength, 'di ba? So 'yon, kailangan lang magtiwala tayo sa mga business partners natin at kung ano yung strength ng bawat isa, yun po yung i-combine natin para matulungan natin ang isa't isa na maiangat. Okay po? Yourself. Yan. Nagtiwala ka nga sa industry, nagtiwala ka sa company, sa product, sa complan, sa mga business partners mo, kaya lang, yung sarili mo mismo hindi mo pinaniniwalaan. Sinabi mo sa sarili mo na yayaman ka, magiging milyonarya ka, pero parang duda ka. No? Paano magtitiwala sa iyo yung ibang tao kung ikaw mismo hindi ka nagtitiwala sa sarili mo? Diba dapat 100% yung belief mo sa sarili mo? Kahit pa maraming rejections, marami po yung hindi naniniwala sa iyo, kahit ikaw na lang, no, lahat sa paligid mo, pamilya mo, katulad po ng nangyari sa akin, asawa ko pa, pamilya ko, nanay at tatay ko, hindi sila naniniwala sa akin noong umpisa, okay? Pero pinagtiwalaan ko lang yung sarili ko. Napapatunayan ko sa kanila na may mangyayari sa akin dito, magiging successful ako. Yun. So, unang-una, kailangan sobrang laki ng tiwala mo sa sarili mo para kahit lahat ng nasa paligid mo ay walang tiwala sa'yo, at least ikaw tumatayo ka. Tinatayuan mo yung pangarap mo, tinatayuan mo yung negosyo mo. Yan, sobrang importante po niyan, belief. Yan, ano pa po? So, walang ibang lalaban para sa pangarap mo. Ikaw lang. Sino ba? Yung upline mo? Yung downline mo? Or yung nanay at tatay mo ba yung lalaban dito sa business mo or sa mga pangarap mo? Siyempre hindi. Ikaw. Ikaw yung kikilos, ikaw din yung makikinabang. At siyempre, ikaw din siyempre ang unang magtitiwala, no? Ano pa po? Lahat ng tao sa paligid natin, kailangan ipakita po natin na magkakaroon tayo ng resulta. 'Di ba? Pinagkatiwalaan mo yung sarili mo, trinabaho mo.
tuloy-tuloy-tuloy yung pagtatrabaho mo. So, pakonti-konti, nagkakaroon ka na ng resulta. Ngayon, dahil nagkakaroon ka na ng resulta, nakukuha mo na yung ano, yung tiwala nila sa'yo. No? Kung dati walang nagtitiwala pero dahil nagkakaroon ka na ng resulta, ipinakita mo sa kanila na totoo talaga. So, sila na yung unang maniniwala sa'yo. Kaya ngayon, huwag kang magtaka na wala pang naniniwala sa'yo. Sarili mo pa lang. Bakit? Siguro kasi may kulang pa, may kailangan pang i-develop sa personality mo, physically, mentally, socially, lahat. Sa lahat ng aspect sa sarili mo, marami pang kailangan i-develop. Kaya po hindi pa ibinibigay ni Lord yung breakthrough mo. Ang unang gusto niyang gawin mo, pagtiwalaan mo yung sarili mo at syempre, pagtiwalaan mo siya. Ayan, eto na yung sunod. Magtiwala tayo kay God. Magtiwala. Yan yung unang-una nating gawin. Yan yung number one para sa akin. Magtiwala ka kay God. Pangalawa, magtiwala ka sa sarili mo. Napaka-importante po yan. Lahat ng pagsusumikap at pagsisipag mo, dapat palagi mong kasama si Lord. Sa negosyo natin, pagkagising mo sa umaga, magpa-thank you ka kay Lord, mag-pray ka, ipagkaloob yung mga tamang tao sa'yo kasi yan lang naman yung ginagawa ko din palagi. At magugulat ka na lang, andyan na ang daming reorders, ang daming bigla-biglang papupuntahin ka, magpapa-health assess, kasi siya yung inuuna mo. Kailangan unahin mo siya at pagkatiwalaan mo siya. Pagkatiwalaan mo siya sa pangarap mo, kasi siya lang naman yung tutulong sa iyo eh. Siya yung mag-guide sa iyo dito sa pangarap mo. Okay? Siya yung nabigay sa iyo ng oportunidad, ng opportunity na to. Siya din yung pagkatiwalaan mo palagi. And then, medyo mabilis po ba? 9:33. Medyo mabilis. Please type 3 nga po kung hindi naman masyadong mabilis. Mabilis ba? Okay lang daw, sabi ni Coach Risa. Ayan. So, pag kulang ang paniniwala mo daw kay Lord, mabagal yung growth, no? Mabagal yung development sa negosyo mo, mabagal yung success na pinapangarap mo. Oo, lahat mabagal. Wala kang masyadong benta kasi hindi mo pinagkakatiwalaan si Lord, naniniwala ka lang sa galing mo, mas magaling siya sa iyo eh. May mas magandang bagay at may mas malaking bagay siyang kayang gawin na hindi mo kayang gawin. And letter C, commitment. Yan, so commitment. May dalawang words po ako na na i-ano sa inyo. Ano po yung gusto nyo? Interested o commitment? Please type your answers. Interested or commitment? Commitment, sabi ni Coach Risa. Talaga to si Coach Risa, laging number one. Kaya hindi ako nagtataka, lagi din tong top one ni Mamayi eh. Top one sa Hustling Fairies, yan. Kasi una siya palagi sumasagot. Okay, commitment. Okay, bakit daw po ba commitment? So, kapag interesado lang kasi, halimbawa, interesado ka lang, gagawin mo lang yung business, yung MCOR, kapag may extra time ka, kapag nasa mood ka, kapag feel mo gawin yung business, no? Gagawin mo lang siya kung kailan mo gustong gawin. Yun yung interested, no? Kapag feel mo lang. Pag nahihirapan ka, aatras ka, bibitaw ka kaagad, ayaw mo na. Kasi nahihirapan ka. So, yan po yung interested. Ano naman po pag sinabi nating commit? O yan, sabi ni Sir Ray, tama, magtiwala kay God. Okay, tama po. So, ano naman po yung commitment? Ano yung commitment na tinatawag? Ah, gagawin mo ba siya kahit pagod ka na? Gagawin mo ba yung business natin kahit busy ka? Kahit gaano ka busy sa mga anak mo? Kahit wala kang time kasi nagtatrabaho ka, gagawin mo pa rin ba itong negosyo? Siyempre, magtutuloy-tuloy ka pa rin ba? Kahit na po nahihirapan ka na. Kahit hindi instant, yung success na gusto mo kaagad na resulta, hindi mo agad nakuha, let's say 1 year. Let's say 1 year, ay sorry ha, napatigil ako, umiyak kasi si Sayon.
let's say 1 year, may ano ka, may goal ka na 100,000. Kaya lang, parang na-disappoint ka, no? Hindi mo na-reach yung goal mo. So, ayaw mo na, nawalan ka na ng gana. Pero pag committed ka sa business na to, okay lang yan. Parang ano ka, nagtitiwala ka lang, okay lang yan. Ganun talaga. Hindi smooth, hindi perfect. Hindi perfect ang proseso, hindi perfect yung mga nangyayari. Nagtitiwala ka na kahit mahirapan ka, kahit hindi pa ganun kalaki yung income mo, nagtutuloy-tuloy ka kasi naniniwala ka na papunta naman sa big income, 'di ba? So yun po dapat ang meron tayo. So committed ka sa ginagawa mo kahit pagod ka na. Ano pa, hindi mo inaasa sa upline mo yung resulta na gusto mo. Yung business mo, hindi mo iniaasa sa upline kasi syempre, negosyo nyo to eh. Andyan si upline para mag-support, andyan si upline para mag-guide. Ang kailangan mo is, commitment sa sarili mo. No, wag natin iasa sa iba yung responsibilidad na dapat para sa sarili natin at para sa mga business partners natin. Ano pa ba? Hindi puro dahilan. Hindi puro dahilan, gumagawa ka po ng paraan. Yan, syempre, ang mga taong maparaan, yan yung malapit sa magiging successful pag ikaw ay may maparaan na tao. Disiplina, kailangan mo ng disiplina. Importante po yan. Halimbawa ngayon, ay may bagyo kasi bukas eh. Hindi na lang kaya muna ako tutuloy doon sa client ko. So, tinamad ka. Nanalo yung negative mindset mo kaysa positive mindset. 'Di ba? So, anong nangyari? Dahil inisip mo na may bagyo, inisip mo po na parang tinatamad ka, yun na yung ikikilos mo, yun na yung mangyayari. 'Di ba? So, yun, ang kailangan disiplina. Kahit may bagyo bukas dahil may disiplina ka, dahil committed ka, tutuloy ka pa din. Pero syempre, yung tipo naman na hindi tayo mapapahamak, na safe pa din tayo kahit lumabas tayo. Okay? Kailangan daw natin gawin yung negosyo natin araw-araw, commitment. No, marami po dito nakikita ko very committed talaga sa negosyo, lalo po yan si Coach Mayi. Kung tutuusin talaga, hindi niya na kailangan magsipag ng grabe ngayon, pero nakakahiya maging tamad. Pag nakita niyo po yung yung production ni Coach Mayi, yung mga ginagawa ni Coach Mayi, mahihiya ka maging tamad, mahihiya kang hindi gawin yung negosyo. Kung ang mindset niyo ay katulad ng mindset ko. 'Di ba? Kasi siya nga masipag na, sobrang yaman na niya, pero bakit tinutulungan pa rin niya tayo, sobrang committed pa rin siya, na dapat magpapahinga na lang siya. Kasi iba po yung level ng commitment niya. So, dapat maging ganun po tayo. Alam niyo po ba na pag committed tayo sa sarili natin, sa mga business partners natin, sigurado po ako marami po yung magkakaroon ng resulta sa MCOR. Kasi napakahalaga po ng commitment. Ayan, ngayon, tatanungin ko ulit kayo. Ayan, sabi ni Coach Mai, bawal maging tamad. Yes, bawal maging tamad. Ayan. Ngayon, tanungin mo yung sarili mo. Doon sa mga sinabi ko sa'yo, interesado ka ba or committed ka? Sabi ko, kapag interesado ka kanina, gagawin mo lang si MCOR kapag hindi ka busy, gagawin mo lang si MCOR kapag feel mo, marami kang dahilan, marami kang excuses. Ang tawag doon, interested ka lang sa business. Pero pag committed ka, gagawin mo kahit busy ka, ginagawa mo kahit sobrang hirap ka na. So ngayon, tanungin ko kayo, alin ka doon? Interested ka sa business or committed? Sige nga po, pakitype ng answers. Pakitype nga po, parang walang nagtype ah. Ayun, committed si Coach Risa, committed. Yan. Pag committed po tayo, ang attitude po natin, dapat, kahit pagod ka na, sobrang busy mo, nahihirapan ka na, hindi mo pa po nare-reach yung income na gusto mo, tuloy ka pa din sa pag-share ng business. Committed ka pa din sa mga ginagawa mo. Hindi yung wala kang resulta, nalulugi ka, magki-quit ka na. Mag-change business ka na. So, ang tawag doon, interested ka lang. Okay? Clear po ba tayo doon?
Ayan. There's a difference between interest and commitment. Ano po yung yun nga, difference between interest and commitment. Nauna ako sa slides ko, no, sorry ha. Hindi ko po ito masyadong naaral kasi alas 8 na ako nakauwi sa galing school. When you're interested in doing something, you do it only when it's convenient. Yan nga po yung sinabi ko, o di ba nauna ako sa slides ko. Hindi ko kabisado yung slides. When you're committed to something, you accept no excuses, only results. No? Wala kang excuses. Ano man ang nangyayari dito sa negosyo mo, nalulugi ka man, wala ka mang benta ngayong araw, bukas ganun pa din. Pero dahil committed ka, okay lang, tuloy lang. Naniniwala ka kasi sa sarili mo at sa business natin. Tuloy-tuloy ka lang kasi sa results ka nakafocus. Hindi yung pag wala kang resulta, mag-ano ka na, magdadahilan ka na kay upline. Ay, sorry po, upline, kasi ano po, busy po ako ngayon, naghatid po ako ng anak ko, ang dami ko pong nilabhan, no? So, hindi ka pa po commitment, hindi ka pa po committed nun, no? Ayan. Meron tayong three types of commitment. Una, I'll try. Ano ba yung try? I'll try. Susubukan ko, no? Sabi, susubukan ko lang. Try ko nga lang yan, nag-join kasi ano lang, gusto niya lang itry. Yun daw po yung ang I'll try, pinaka-lowest level of commitment. Yan po yung pinaka-lowest level of commitment, pinaka-mababaw na commitment natin. Susubukan lang. Okay, ano yung susubukan lang? May pag-aalinlangan ka pa. May pag-aalinlangan ka, madali kang sumuko pag nahirapan ka. Ang mindset mo, hindi, okay lang kung hindi ko to na-achieve ngayon. Next month na lang, okay lang, kumita ako o hindi. Ibig sabihin, mababaw yung commitment mo, no? So, kung wala kang results, medyo kampante ka, hindi ka masyadong napipressure sa pangarap mo, kasi nga, walang deadline yung pangarap mo, hindi ka napipressure. Kumita ka man o hindi ngayong month ng 30,000, 50,000, okay lang sa'yo. So, yun po yung commitment na I'll try lang. Susubukan lang, doubt ka pa, no? May pag-aalinlangan palagi sa'yo na, totoo ba to? Totoo ba tong pinasok ko? Yayaman ba talaga ako dito? Magiging successful ba kaya ako dito? Marami ba talagang magtitiwala sa akin? So, yun palagi yung nasa isip natin. Pangalawa, I'll do my best. Ano po yun? I'll do my best. Gagawin ko lang lahat ng makakaya ko. Eh, paano pag hindi mo na kaya? Ayaw mo na. No? Lahat ng makakaya mo lang eh. Eh, paano yung mahirap? Yung hindi mo kayang gawin? Pag hindi, pag halimbawa, inisip mo, ay, hindi ko kaya yan. Ayoko na. Quit na ako sa MCOR. Kaya nila. Sila kaya, ako hindi ko kaya. Ito lang kasi yung kaya ko. Dahil yan lang yung kaya mo, ayaw mo nang mag-level up, ayaw mo nang subukan, nag-ano ka na, nag-quit ka na. Ang tanong, may mangyayari ba pag nag-quit ka? Pag sa trabaho na meron ka ngayon, sa negosyo or any traditional business na meron ka ngayon, sigurado ka ba na pag bumalik ka sa comfort zone mo after 5 years, sobrang maganda na yung buhay ng pamilya mo or marami ka na bang savings, napuntahan mo na yung mga lugar na gusto mong puntahan? Sa palagay mo po, pag nag-quit ka sa MCOR, hindi mo itinuloy kasi nahirapan ka, napagod ka, 'di ba? Napagod ka. May mangyayari ba sa'yo after 5 years? Please type nga po kung yes or no. May mangyayari ba sa'yo sa after 5 years kung hindi na MCOR yung ginagawa mo, kung traditional business lang, or bumalik ka sa pagtatrabaho? Mahihit mo na po kaya yung 5 million, bahay, sasakyan na gusto mo, ma-achieve mo na ba yun pag nag-quit ka sa MCOR? Siyempre hindi. Yung planting stage, 'di ba? Yun yung mahirap dito, yung planting stage. Kasi syempre, nag-aalaga ka pa lang ng tao, inaalalayan mo pa sila para maging matibay sila dito sa negosyo. Ang tawag po doon, planting stage.
Ang madali na po dito kapag sila lahat marunong ka na, may mga leaders ka na, lahat sila kumikilos na kahit wala ka, diyan ka na po tuloy-tuloy na mag-harvest. Ayan. So, I'll do my best. Yan, second level of commitment. At ito po yung pangatlo, yung I'll do whatever it takes. Ano po ba yung I'll do whatever it takes? Yan po yung highest level of commitment. Yan, pinakamataas na level ng commitment natin. Alin ka po dyan? Please type 1 kung ikaw ay I'll try, type 2 kung I'll do my best, type 3 kung I'll do whatever it takes. Gusto ko po yung honest answer. Alin ka po dyan sa ngayon ha, sa present. Yung honest lang po na answer. Parang walang nagtatype ng ano ah. Parang walang nagtatype. Si Coach Risa lang, si Gerard. Ayun, si Coach Jen, si Mamayi. Yun. So, I'll do whatever it takes. So, tama po. Dapat po ganyan yung commitment na meron tayo. So, ano ba yung commitment na yan na meron tayo? So, buong lakas ba to? Matapang ka ba? Malakas ba yung loob mo? Dapat yan yung meron ka ngayon. Yung oras mo ba, binibigay mo ka dito sa MCOR? Baka dadaan yung isang araw, kahit 2 hours, hindi mo man lang naibigay kay MCOR kung working ka. No? Lalo na kung full-timer ka. So, saan naubos yung oras mo? Pag full-timer ka, hindi mo na isingit si MCOR. So, dito kahit daw mahirap, dito sa number 3 commitment, kahit mahirap, tuloy-tuloy ka lang. No? Kahit madaming sakripisyo, tuloy-tuloy ka pa din kasi nakafocus ka sa results eh. Hindi ka nakafocus dun sa proseso na dinadaanan mo, yung paghihirap mo. Kasi ano yun eh, part of success. Yung failure, yung rejections, yung paghihirap natin, part po yan ng success. Maniwala po kayo, hindi po masarap ikwento ang success pag naging successful kayo, pag hindi po kayo dumaan sa paghihirap, pag hindi po kayo nahirapan. Kasi walang tsamba. Walang tsamba sa pagkuha ng pangarap natin. Ito po ay tinatrabaho. Okay? So, focus sa results, hindi po sa hirap. Huwag kang mag-focus dun sa hirap mo ngayon. Ay, ang hirap naman. Ah, 1 week na, wala pa rin akong pay-in. 1 year na ako, ito pa lang yung business partners ko, ito pa lang yung grupo ko. So, naninegative ka na naman. So, wag ka po dyan mag-focus. Mag-focus ka sa results. Na dapat ang mindset mo, hindi ka titigil hanggat hindi mo naaabot yung pangarap mo. Yun yung mindset mo dapat ngayon. Hindi mo titigilan tong ginagawa mo ngayon hanggat hindi mo nakukuha yung pangarap mo. At kahit nakuha mo na yung pangarap mo, magtutuloy-tuloy ka pa rin sa negosyong to. Kasi naniniwala ka na mas marami ka pang taong mabibless. Marami ka pang taong matutulungan. Magiging blessings yung buhay mo sa napakaraming tao. Dapat po yun yung mindset natin, no? Hindi lang pansarili. Kailangan may puso, concerns tayo sa mga business partners natin. Kasi pag concerned tayo, kahit nahihirapan ka na, laban pa din. 'Di ba ako, kung ako po ay yung I'll try lang or I'll do my best, sana gumive up na ako. Bakit po? Eh, medyo mahirap po ang sitwasyon ko ngayon eh. Ayoko po maiyak. Medyo mahirap yung sitwasyon ko ngayon kasi syempre, working, ah, yung oras ko, sorry po. Hindi mahirap, hindi madali. Naiyak na ako. Pero, dahil I'll do whatever it takes yung gusto ko, yung commitment ko, kahit nahihirapan ako, tuloy-tuloy pa din. May message nga sa akin nung nakaraan yung business partner ko, nag-PM siya sa akin. Nag-message po siya sa akin, sabi niya, Coach, salamat po sa'yo kasi every time na gusto ko nang gumive up, gusto ko nang mag-quit sa business, gusto ko nang itigil tong negosyong to kasi nahihirapan siya. Palagi lang daw niyang naiisip yung sakripisyo ko, gaano ako ka-committed sa kanila, kaya daw siya nagpapatuloy.
Ayan, kung nandito siya, alam niya na yon kung sino siya. 'Di ba, ang sarap sa pakiramdam na ganun po yung mindset ng mga business partners natin na isa ka pala sa inspirasyon nila kaya kahit nahihirapan sila, tumutuloy pa din sila sa business kasi nakikita nila yung committed ka sa kanila. Yan. Ayan, tama na po yung iyakan. Kapa naman akong may tissue ba ako dito? Kaya taon ni tissue. Yan, so dapat yan po yung meron tayo. I'll do whatever it takes. Kahit mahirapan ka, tuloy lang. Kasi paano yung mga taong nagtiwala sa'yo? No? Kung titigil ka, inisip mo ba paano yung mga nagtiwala sa'yo, binuhay mo yung pangarap nila, di ba? Binuhay mo yung pangarap nila, sinabi mong yayaman sila, makakaahon sila sa hirap, kaya lang ikaw mismo yung nag-quit. Ikaw mismo yung tumigil. Paano sila? Every time na gusto ko nang tumigil kasi nahihirapan ako, lagi kong iniisip, paano sila? Paano sila pag wala ako kasi wala silang guide? 'Di ba? Dapat yan po yung ano natin, yung mindset natin. Ayan. Sorry po ha. There are only two options. Teka lang, mag-off cam ako saglit. Ay, wait lang. Mag-off cam ako saglit. Wait lang po ha. Ayan. So, there are only two options regarding commit. Ano ba yan? Naiinis na ako sa sarili ko. Masyadong iyakin. Kailangan ako maging katulad ni Coach Mayi. Si Coach Mayi, nung inabot ko siya sa MCOR, lagi din pa siyang umiiyak before. Every time na magkikwento siya, umiiyak siya. Pero ngayon, very strong na siya. Na siya umiiyak. Dapat, yun na yung sunod ko talagang ikakapi sa kanya, hindi maging iyakin. Ayan. So, there are only two options patapos na po tayo kasi sabi ko sa inyo, 'di ba? 9:03. Tapos na tayo. So, tatapusin ko lang siya talaga ng 1 hour. So, there are only two options regarding commitment. You're either in or you're out. So, there's no such thing as life in between. So, ano po bang ibig sabihin yan? So, kung pag-in ka, handa kang magtiis, no? Pag-in ka, pinili mo in ka, magiging committed ako, handa ka dapat magtiis. Handa kang magsakripisyo kasi hindi lang naman sarili mo yung iniisip mo dito eh. Yung mga taong nagtiwala sa'yo. Um, handa kang magpatuloy kahit hirap ka na. Gumigising ka kahit antok ka pa. Ano ba yan? 2 hours lang yung tulog ko ngayon, 3 hours lang. Kasi ang dami kong ginawa din na paperworks. Eh, may appointment ako ng 7 a.m. So, kailangan kong bumangon kahit antok na antok pa ako. So, dapat, yun yung commitment natin. In ka, committed ka. Pagka ganun po yung mindset mo or ginagawa mo. So, ginagawa ang plano kahit may takot. Takot kang makipag-usap sa prospect mo, pero ginawa mo siya kasi committed ka eh. Alangan naman hintayin mo pa yung upline mo. Yung upline mo busy, malayo. Alangan naman hintayin mo pa siya. Eh andyan na, baka mapapayin mo na. 'Di ba? So kahit takot ka, gawin mo siya para ma-overcome mo yung takot mo. No, kaya dun sa team ko po na medyo na pinanghihinaan pa ng loob pag hindi ako kasama. Laksan nyo lang ang loob nyo, huwag kayong matakot. Kasi ganyan lang din naman ako nag-start dati eh. Nahiya kasi ako dati na lagi kong tatawagin si Coach Mayi, ang layo-layo niya, lagi ko siyang tatawagin. Kaya nagsika po akong aralin yung negosyo, nilakasan ko yung loob ko, kahit takot ako, sinubukan ko. So dapat yan po yung meron tayo. Ayan. So, ginagawa ang plano kahit may takot, hindi perfect. Hindi tayo perfect. Hindi perfect yung negosyo natin, pero consistent. No? Hindi po yung pasulpot-sulpot lang. Hindi umaasa sa swerte. Yun nga yung sabi ko sa inyo kanina. Walang naging successful nang dahil sa swerte. Meron yung mga tumama sa loto. No, swerte.
Pero hindi po laging swerte pero pansinin nyo, yung mga naging successful lang dahil sa swerte lang, sa tsamba lang, hindi sila marunong mag-manage ng pera, hindi nila pinaghirapan, ang bilis din nawala nung success or nung income na meron sila. Agree ba kayo? Yung mga tao na yung mga tao na hindi po nila pinaghirapan yung success na meron sila ngayon or nakachamba lang sila, tumama lang sila sa loto, ang bilis din pong nawala ng pera nila or nung success nila. Pero kapag pinaghirapan mo po, grabe, sobrang maa-appreciate mo siya kasi pinaghirapan mo siya. Okay? So, yon. Ano naman ginagawa mo kahit yan? Next out. Ano naman yon kapag out ka? Puro ka excuses. Puro delay. Lagi kang naghahanap ng dahilan. Di ka kumikilos kasi lagi kang may dahilan. Sorry po ha kung may tatamaan. Ayan. Ikaw ba ay yung laging maparaan o ikaw ba ay yung laging may excuses? Yan. Ano pa? Madalas excited. Pag ikaw po ay ang commitment mo hindi, hindi committed. Ano ka? Excited ka sa umpisa. Pero after 3 months, after 5 months, after 1 year, parang nawawalan ka na ng gana. Kasi napapagod ka na, nahihirapan ka na, hindi ka nagkaka-income, 1 year ka na, wala ka pang masyadong malaking income, wala ka pang masyadong grupo. So out ka, hindi ka committed, pagka ganon. Yan. So hindi pwedeng in between. Kailangan buo daw yung commitment natin. Umattend ka ng training, so kailangan i-apply mo. Hindi po pwedeng, sabi nga po dati na napakinggan ko sa training, hindi pwedeng para tayong seminarista. Attend ka lang ng attend ng training, hindi mo naman ini-apply. So, apply what you have learned. Napa-English ako dun ha. Okay, next. Kailangan nagpa-follow up ka sa business partners mo, kinukumusta mo siya. Baka mamaya kaya hindi po siya negosyo ng week na to kasi may sakit siya. Kasi may family problem siya. Hindi pwedeng lagi mo po siyang ipupush, oh sige, ganito, ganyan. Kailangan marunong ka din mag-care sa mga business partners mo. Kumustahin mo. Baka naman kasi hindi maganda yung pakiramdam niya kaya siya ngayon walang production. Okay? So yon. Kailangan makikita din po sa atin ang ating mga business partner na nagki-care tayo sa kanila. Nagninegosyo ka pero hindi mo isinasapuso. Bakit ka nahihirapan dito sa negosyo natin? Kasi hindi mo isinasapuso, no? Hindi ka concern, hindi mo isinasapuso. Ang iniisip mo lang puro income, income, income. Kaya pag nahirapan ka, na-disappoint ka, wala kang income, give up ka na. Bye-bye MCOR ka na. 'Di ba? Ang taong committed daw, tuloy-tuloy kahit hindi smooth yung process. Maraming lubak-lubak tayong dinadaanan, sobrang daming challenges, pero tuloy-tuloy ka pa din. Ang commitment daw po ay parang pagtalon sa dagat. Sabi, ano yung pagtalon sa dagat? Pag sinabing talon, talon. Hindi pwede po na tatalon ka na yung kalahati ng katawan mo tuyo, yung kalahati basa. No, hindi daw po pwedeng ganun. Pag sinabing commitment, buo ang loob mo. Malakas yung loob mo. Buo na yung desisyon mo na gagawin ko to, laban kong laban. Yayaman ako dito. Ayan, sabi ni Sir Don, show empathy. Tama po, Sir Don. 'Di ba? So, sa negosyo daw natin, hindi pwedeng pasulput-sulput. O pasulput-sulput yung sipag mo, kaya pasulput-sulput din yung income. Hindi po consistent. Bakit pasulput-sulput lang po yung natin, yung income natin? O kasi po, bukas, masipag ka, ngayon, hindi, kinabukasan, masipag ka na naman. Okay, wala po tayong consistency. Kung gusto mo pong magtagumpay, dapat all in ka. All in ka sa mindset, sa efforts, at syempre, ang lagi ko pong sinasabi sa inyo, isa puso po natin. Isa puso po natin yung negosyo natin. Yan po yung sikreto ko. Kaya kahit nahihirapan ako, isinasa puso ko talaga na ang gusto ko makatulong talaga sa marami. Katulad po ng mindset ni Coach Mai. Sana lahat ng mindset ni Mamayi makuha ko para maging ganun din tayo ka-successful sa kanya or makuha natin. Yung laman ng puso niya, ng isip niya,
'di ba? So, dapat matransfer sa ating lahat para yung present niya ngayon maging future po natin. Okay? So, kung malinaw po yung pangarap mo, focus ka sa dreams mo saka sa goals mo. Malinaw ba sa'yo yung ano mo, yung pangarap mo? So, mag-focus ka. Kasi kung hindi malinaw ang pangarap mo, hindi malinaw yung focus mo, hindi ka magiging successful. Dapat hindi sapat na may pangarap ka lang. May pangarap ka nga, hindi mo naman ginagawa ng aksyon, no? Anong mangyayari kapag may pangarap ka, walang aksyon? Kailangan araw-araw gigising kang may direksyon, may plano. Yung gagawin mo bukas, lagi ko yung sinasabi sa kanila sa team ko, dapat yung gagawin mo bukas nakaplano na. Para hindi yung pagkagising mo, saka ka palang mag-iisip, sayang yung oras, saka palang mag-iisip kung ano ba yung mga gagawin mo, saan ka pupunta, sino yung ipoprospect mo, anong oras ka magpo-prospect. Dapat gabi pa lang bago ka matulog, alam mo na yung plano mo para bukas. Kasi ako, kung hindi ko po yan gagawin, ito nga po, meron po ako sa bahay, sa kwarto ko na, malay nyo, may apply nyo din po ito sa inyo. Nakalagay na po doon, naka-mindset na sa akin, anong oras ako gigising, anong oras ako ah, ah, kakain, magpe-prepare, anong oras ako magpupunta sa prospect, anong oras ako gagawa ng lesson plan. Lahat po, nakaplano, pati yung oras ng pagtulog ko, kaya lang po, yung sa oras ng pagtulog ko, hindi po nasusunod. Kasi madalas po talaga puyat ako sa dami ng ginagawa. Ayan, so dapat daw hindi tayo madaling madistract. Walang distractions, focus lang sa goal. Hindi po pwedeng pag may nagsabi sa'yo na ganito, ganyan, may problema dumating sa'yo na out of focus ka. Hindi mo na naisip yung pangarap mo kasi nawala ka sa focus. No? Hindi ka basta susuko kasi alam mong may dahilan yung bawat pagpapagod mo. Ayan. So, focus lang tayo sa gusto nating marating. Hindi sa hirap na dinadaanan mo. Huwag mong hayaan na talunin ng pagod mo ang pangarap mo. Tandaan po natin yan. Huwag mong hahayaan na talunin ng pagod mo, ng sakripisyo mo yung mga pangarap mo. Hindi po pwedeng pagpagod ka ngayon, ayaw mo na. Sobrang napapagod ka na. Wag. Sayang po yung pangarap nyo para sa pamilya nyo at para sa team nyo, sa mga business partners nyo. Ayun po. Tapos na po